O mga kaibigan, espesyal ang episode ng Let's Talk with Cyrus Jansen dahil kasama natin ngayon si Professor Jiang Xueqin. Salamat, Cyrus. Ang sarap ng pakiramdam dito. Kumusta mga kaibigan? Live tayo ngayon sa apartment mo sa Beijing. Salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong tahanan. Oh, Cyrus, salamat talaga sa pagpunta mo. Mas komportable ako sa bahay ko. Tiyak na tiyak. Ito ang una kong panayam sa sarili kong apartment. Oo, mga ito. Alam mo, Professor, matagal na akong tagahanga ng mga content mo at kahanga-hanga ang pag-angat mo sa YouTube. Alam mo, siguro ikaw na ang pinakasikat na geopolitical YouTuber sa buong mundo ngayon. At sa tingin ko, dahil yan sa maaga mong prediksyon. Sumikat ka dahil sa prediksyon mo mananalo si Donald Trump sa halalan ng 2024 at posibleng magsimula siya ng digmaan laban sa Iran. Simulan natin ang panayam sa pagtingin sa mga prediksyon noon. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking bagay na hindi nakita ng mga analyst? Alam mo, bakit nila hindi nakita ang mga kwentong yon? At paano mo naman nagawang mahulaan ang mga yon? Oo, kaya ang hinahanap ko kapag nanonood ako ng balita ay ang mga anomalya. Mga bagay na namumukod tangi at parang hindi talaga makatuwiran. Kaya ang pangyayari na nakakuha ng atensyon ko ay noong Enero 2020. Iniutos ni Donald Trump ang pagpaslang kay General Qasem Soleimani na siyang kinatawan ng Iran sa gitnang silangan. At siyang namamahala sa ugnayan ng Iran sa mga proxy nito, gaya ng Hezbollah, mga Shia militia sa Iraq, mga Houthi at Syria. Siyang nagkukordina ng patakarang panlabas ng Iran sa gitnang silangan sa nakaraang 20 taon. At ginagaga niya ito sa pakikipagtulungan ng mga Amerikano. Dahil kadalasan kapag gumagawa ka ng patakarang panlabas, kailangan mo ng kapantay, isang katuwang para magkoordina. Kaya si General Qasem Soleimani ay hindi talaga naramdaman na siya ay nangganganib mula sa mga Amerikano. Kasi bakit nga ba nila siya papatayin? Kung papatayin nila siya, mawawala sa mga Amerikano ang kakayahang magkoordina ng patakaran sa gitnang silangan. Kaya sa tingin ko, ang pagpaslang kay Qasem Soleimani ay isang anomalya. Hindi ito ganung makatwiran. At tandaan din, sa kontekstong yon, kung papatayin mo ang isang diplomat, yun ay isang deklarasyon ng digmaan. Tama. Kasi kapag ginawa mo yan, obligadong magdeklara ng digmaan ang Iran laban sa iyo. Kaya sa tingin ko, yun ang pinakamalaking palatandaan na talagang nais ni Donald Trump na makipagdigma laban sa Iran. At dahil lang natalo siya sa eleksyon noong Nobyembre 2020, kaya naantala ang digmaan. Tama. Pero maaari mong isipin na kung babalik siya sa pwesto, magdedeklara siya ng digmaan laban sa Iran. Tama. Magkaugnay yung dalawang ito. Kapag nanalo si Donald Trump sa 2024 siguradong, magdedeklara siya ng digmaan sa Iran. Kaya pumapasok na tayo ngayon sa, alam mo na, ikalimang buwan ng labanan na ito. At sa tingin ko, ang interesante dito ay nagkaroon tayo ng tigil putukan. Alam mo, sinasabi nating 60 araw ang tigil putukan, pero marami pa rin problema. Patuloy pa rin ang Israel sa paglusob at pagsakop sa ilang bahagi ng Lebanon. Mukhang yun ang pulang linya, alam mo, para sa mga Iranian. Oo. Nakikita rin natin na, alam mo, may malaking teorya dyan na posibleng pinupuno lang ng Estados Unidos ang kanilang reserba ng langis. Oo. Talagang naghahanda sila para sa ikalawang yugto rito o para sa posibleng paglusob sa lupa. Ano palagay mo doon? Eksakto ang mga hula mo nun. Sa tingin mo, ano mangyayari ngayon at sa susunod na yugto ng digmaan? Sa tingin ko, ang 2 buwang tigil putukan at MOU ay taktika lang ng pagpapaliban dahil gusto talaga ng Estados Unidos ng pagpapalit ng pamahalaan sa Iran. At para magawa yon, kailangan nilang makamit ang 3 pangunahing layunin. Sige? Ang pangunahing layunin ay sirain ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng paglilimita sa kanilang pag-export ng langis sa China at iba pa. Tama? At ang layunin doon ay lumikha ng pinakamaraming hindi pagkakasya ng mga sibilyan hanggat maaari. Yan ang unang layunin. Ang pangalawang layunin ay magsagawa ng mga paglusob sa lupa sa Iran. At sa ngayon, mayroon silang humigit kumulang 60,000 sundalo sa lugar. At ang 60,000 ay hindi sapat para tunay na salakayin ng Iran. Kaya ang layunin ay pasimulan ang hindi pagkakasya ng mga sibilyan sa bansa. Sa madaling salita, gusto mo magpasimula ng isang pag-aalsa ng mga Kurdish sa hilagang kanluran ng bansa? At sa tingin ko mangyayari na yon sa lalong madaling panahon kung saan ang mga Kurdish ay magsisimula ng pagsalakay sa hilagang kanlurang Iran na suportado ng lakas ng himpapawid ng Amerika at ng mga espesyal na puwersa ng Amerika. Ang natitirang tropa ay para sa lohistika, supply at organisasyonal na layunin. Kaya halos katulad pa rin ito ng Ang nangyayari sa Ukraine ay parang proxy war, kung saan mga sundalong Ukrainian ang nasa harap ng labanan. Pero ito ay mga sandata ng NATO,
intelihensya ng NATO, espesyal na puwersa ng NATO, command and control ng NATO, at pinansya ng NATO. Tama ba? Ganun nila gustong isagawa ang panlupang pagsalakay. Ayaw nilang manpadala ng maraming sundalong Amerikano dahil malaking balita sa Amerika kapag may Amerikanong nasasawi. At hindi na rin popular ang digmaan doon. Sige. Kaya iyon ang ikalawang bahagi ng plano. Isang panlupang pagsalakay. At ang ikatlong bahagi ay paalisin ng Iran mula sa kipot ng Hormuz. Dahil kung magagawa mo yon, malaya makakadalo yung langis sa kipot ng Hormuz at mababawasan ng stress sa pandaigdigang ekonomiya. Tama? Ito ang tatlong pangunahing haligi ng estratehiya ng Amerika. Sirain ang ekonomiya ng Iran, magsagawa ng estratehiko at limitadong panlupang pagsalakay, hindi isang ganap na panlupang pananakop, at muling makuha ang kontrol sa kipot ng Hormuz. At ang ikatlo ay muling makuha ang kontrol sa kipot ng Hormuz. At para magawa yon, sa mga susunod na hakbang ng estratehiya, ang nais gawin ng Amerika ay, una sa lahat, lumika ng mas maraming pampulitikang pagkakabaha-bahagi sa Iran hanggat maaari. At yun ang layunin ng MOU, di ba? Kung babasahin mo ang 14 na puntos, pabor talaga ito sa Iran. Tama. Nanggangako ito na aalisin ang mga sanksyon. Nanggangako ito ng $200 bilyong na pamumuhunan sa bansa. Nanggangako itong i-unfreeze ang mga asset ng Iran sa Qatar. Tama, kaya lubang pabor ito sa mga Iranian. Tama. Pero may isang punto doon na hindi mapag-uusapan. At iyon ay ang hinihingi ng mga Iranian na umatras ang Israel mula sa Lebanon. Tama. Tama. Kaya ang tingin ko, ang estruktura ng MOU ay ginawa para lumika ng pagkakahati sa pagitan ng pamunuan ng militar sa ilalim ng IRGC at ng pamunuan ng politika sa Tehran. Tama. Kung ikaw ang nasa pampulitikang pamunuan, ang una at pinakamahalagang inaalala mo ay ang katatagang pampulitika sa loob ng bansa. At inaalala mo rin ang relasyon mo sa ibang mga kapangyarihan tulad ng China, Pakistan at Rusya. Kaya handa kang isakripisyo ang Hezbollah, tama ba? Kung Hezbollah lang ang usapan, parang sinasabi mong ayaw mo sa kanila dahil para silang hindi mapigil at delikado. Mag-focus na lang tayo sa kooperasyong pang-ekonomiya, tama? Pero kung IRGC ka, may moral, relihiyoso, at politikal kang obligasyong protektahan ng Hezbollah, kahit anong mangyari, tama? Kaya ang MOU ay halos ginawa para maging dahilan ng hidwaan sa pagitan ng IRGC at ng lideratong politikal na kinakatawan ni Pangulong Rouhani sa Tehran. Tama. Sige, yan ang unang estratehiya. Ang pangalawang estratehiya ay limitadong pambubomba sa timog ng Iran. At ito na ang nangyayari ngayon. Sa nakalipas na 24 na oras, nakita mo ang matinding pambobomba sa timog Iran. Dahil kung maglulunsad ka ng pagsalakay sa lupa, dun mo yon gagawin. Magpapadala ka ng mga tropa para sakupin ang kipot ng Hormuz. At pagkatapos ay okupahin ang mga isla upang sakali na ekonomiya ng Iran. Ang ikatlong paraan ay lihim na diplomasya, kung saan pinipilit mo ang Iran sa politika at diplomasya para pumayag sa kasunduan. Tama ba? Maraming ganitong estratehiya ang ginagawa sa kasalukuyan at nakatago sa paningin, na ang layunin ay palitan ang rehimen. So tingin ko, unahin natin ang malinaw na pag-atake sa ekonomiya ng Iran na nakita natin. Parang inatake rin ang sabihin nating ekonomiya at nahihirapan ito. Dagya sa palabas ko si Professor Mohammad Rahani, isang prangkang tinig pabor sa Iran. Inamin niyang nahihirapan ang ekonomiya ng Iran at matindi ang epekto nito. Pero sa kasaysayan ng Estados Unidos, hirap talaga akong intindihin ang paglulunsad nila ng air campaign at pananakop sa iba't ibang bansa. Kasi alam mo sa teorya, parang gumagana na pwede nating lumika ng kaguluhang pang-ekonomiya at mag-aalsa ang mga tao para pabagsakin ang rehimen. Pero sa totoo lang, hindi pa natin nakita na nangyari talaga yon. Halimbawa, taga Florida ako at palagi namin ginagamit ang taktikang yan laban sa Cuba. Sa tingin ko, lalo lang tumitibay ang loob ng mga tao. Parang sinasabi nila, hindi namin balak mag-alsa, sa halip susuportahan pa namin ang rehimen. Oh, Anong masasabi mo tungkol doon? Oo. kaya sa totoo lang, gumana na talaga ang estratehiyang ito dati. Sige. Sige, gusto kong ituro ang mga color revolution na nagsimula sa Tunisia at pagkatapos ay kumalat sa Egypt. Napaka-epektibo ng mga color revolution na ito. Kung pag-aaralan mo talaga ang mga color revolution na ito ay pinopondohan at inoorganisa ng State Department at CIA. Ang State Department gamit ang mga NGO gaya ng Open Society Foundation ni Soros ay pumapasok sa bansa at pinopondohan ng mga NGO roon. Pinamumunuan ng mga batang nangangarap ng demokratikong kinabukasan para sa bansa at isasama rin nila sa kanilang hanay ang pribadong media. Pagkatapos, dadali ng marami sa kanila sa Washington DC
para sanayin sa pagtataguyod ng demokrasya sa kanilang bansa. At ito ay parang isang color revolution network. Hayagan nila itong ginagawa. Pwede kang mag-online at maraming balita sa pagiging epektibo ng color revolution playbook na ito. Alam mo, At alam mo, madalas na napag-usapan ni Brian Bralactic ng New Atlas ang playbook na ito. At saka, kung titingnan mo ang mga gobyerno nitong nakaraang 20 taon, kung ano ang nangyari sa Libya at Syria, ito ay sinusunod nito ang halos parehong pattern kung saan pinupunduan ng Estados Unidos ang mga grupong rebelde at pagkatapos ay magpapadala ang mga Amerikano ng Special Forces para pamunuan ang mga grupong rebelde na ito. Pagkatapos, nagkaroon ng matinding pambubumba ng Amerikano sa Libya at Syria na nagbunsod ng pagpapalit ng pamahalaan. Napatunayang epektibo ito sa nakalipas na 20 taon. Iba ang kaso ng Iran dahil ang Iran ay isang buo at nagkakaisang sibilisasyong estado. Tama. Proud silang Persian at matagal na ring napailalim sa sanctions mula pa noong 1970 at 70. Alam na nila noon pa na haharapin nila ang dakilang satanas balang araw. Alam na nila noon pa na gusto ng Amerika na pabagsakin ang gobyerno nila. Kaya matagal na silang naghahanda. Hindi bababa sa 20 taon na. Kasi noong 2003 nang pumasok ang Estados Unidos sa Iraq at nakita ng mga Iranian kung anong nangyari doon, alam na nila na balang araw ay pupunta rin ang Amerika at gagawin ang parehong bagay sa Iran. Na parang ganito, nanghako sila ng demokrasya, pero kaguluhan lang ang gusto nila. Tama? Noong 2003 pumasok ang mga Amerikano sa Baghdad at nanghako ng demokrasya. At sa simula, sobrang sabik ng mga tao. Pero pagkatapos, pumasok si Paul Bremer sa Iraq at naglabas ng Order No. 2. Ang ikalawang order ay debatification ng bansa. Kung miyembro ka ng Ba'athist Party, bawal ka na magtrabaho sa gobyerno, militar o kapulisan. At parang buong elite na yon, di ba? Buong bureaucratic elite yon. Kaya parang ginawa mong hindi na gumagana ang bansa. At ito ang naging dahilan ng karahasang sektaryan na sumalot sa bansa sa nakaraang 20 taon. Kaya alam ng mga Iranian kung ano ang balak ng mga Amerikano. Alam nila ang paraan ng pagpapalit ng rehimen ng mga Amerikano, kaya naghanda na sila sa loob ng nakaraang 20 taon. Tulad na nakita natin itong mga buwan, epektibo ang kanilang estratehiya sa pantataboy sa mga Amerikano. Habang nasa ikalimang buwan na tayo, napatunayan natin ng MOU ay nabigay talaga ng oras para sa mas malaking eskalasyon, gaya na nabanggit mo. Ano sa tingin mo ang naging tugon ng Iran nitong huling 5 buwan? Sa palagay mo ba mas malakas na sila ngayon? Natiis o nalabanan ba nila ang puwersa ng Estados Unidos sa militar? Lalampasan ba nila ang inaasahan mo? Sa tingin mo ba mas maganda ang naging resulta ng ginawa nila kaysa sa inaakala ng marami? Ibig ko sabihin, para lang sa konteksto, sa tingin ko maraming tao sa Amerika ang iniisip na magiging parang Venezuela lang ito. Oo. Alam mo, isang simpleng digmaan lang. Pasok tayo, tapos agad sa 1 o 2 linggo. kunin lang natin ito para matapos agad. Ang buong estratehiya ng Amerika ay nakabatay sa ideya na ang Iran ay magiging parang Venezuela. Tama ba? Ang ideya ay sa unang araw, papasok sila, papatayin si Ayatollah at mag-aalsa ang mga tao ng Iran para pabagsakin ang rehimen. Darating ang lakas himpapawid ng Amerika para suportahan mga nagpoprotestang pabor sa demokrasya. Pagkatapos ay hihingi ng kapayapaan ang mga Iranian. Magagawa ng mga Amerikano na magtatag ng isang lubos na maka-Amerikanong rehimen sa Tehran. Tama. Sige. Iyon ang buong estratehiya nila sa simula. At lahat, lalo na si Donald Trump, ay nagulat sa matinding tugon ng Iran. Tama. Una, pinatunayan ng rehimen na mas nagkakaisa at matatag sila kaysa inaakala ng mga Amerikano dahil pinapatay nila hanggang sa 2 antas ng pamunuan. Tama? Tama ba? Hindi lang nila pinapatay ang mga pangunahing leader, kundi pati ang susunod at kapalit pa nila. Kaya nakakagulat kung gaano kalalim ang hanay ng mga pamalit ng Iran. Tama. Kaya talagang nagulat ang mga Amerikano doon. Sinabi ni Donald Trump na nagulat siya na pinili ng mga Iranian na isara ang Strait of Hormuz at pinili nilang atakihin ang mga bansa sa GCC tulad ng Qatar. At sabi niya, hindi nila pwedeng gawin yun. Kaya sa tingin ko, ang buong estratehiya ng Amerika ay nakabase sa kayabangan. Batay lang ito sa paghamak sa mga Iranian, kaya nagulat ang lahat sa ginawa nila. Tama. Sige, sa tingin ko sa unang buwan, malinaw na panalo ang mga Iranian sa digmaan. Pagkatapos, nagkaroon ng tigil putukan, tama? Dapat mong tanungin ang sarili mo, bakit sasang-ayon ang mga Iranian sa tigil putukan? Malinaw na silang nananalo sa digmaan at nagdudulot ng malaking problema sa pandaigdigang ekonomiya. Tama. Kapag bumagsak ang pandaigdigang ekonomiya, magkakaroon ng implasyon at pagbagsak ng ekonomiya sa Estados Unidos.
Sabay babagsak ang private credit bubble at AI na bula. Kaya magkakaroon ng matinding hindi pagkakontento. Mananalo ang mga demokratiko sa midterms at mai-impeach si Donald Trump. Kaya ang kailangan lang gawin ng mga Iranian ay makatiis hanggang masasabi ko Hulyo. Tama. Tama, pero pumirma sila, pumayag sila sa tigil putukan. At kailangan mong tanungin ang sarili mo, bakit ito nangyayari? Sa tingin ko, dahil sa sobrang daming pandaigdigang pressure sa mga Iranian para umabot sa isang mapayapang kasunduan. Lalo na mula sa Silangang Asya, China, Hapon at Timog Korea. Dahil ang mga ekonomiyang ito ay umaasa sa enerhiya mula sa gitnang silangan, lalo na sa mga kaalyadong Islamiko ng Iran gaya ng Pakistan, na dumaranas din ng matinding pagsubok. Kaya sa madaling salita, ito ay pandaigdigang pangailangan, pandaigdigang pressure sa mga Iranian na buksan ang kipot ng Hormuz at makipagkasundo agad sa mga Amerikano sa lalong madaling panahon. At sa tingin ko, ang ipinapakita nito ay hindi interesado ang mundo sa katarungan. Hindi ito interesado sa danggal. Hindi rin ito interesado sa pagiging patas. Ang mundo ay interesado lang sa katatagang pang-ekonomiya at kasaganaan. Tama. Kaya umaasta ang mga Amerikano na parang siga. At ipinakita ng mga Amerikano at mga Israeli na wala silang pakialam sa mga patakaran ng pandaigdigang kaayusan. Wala silang pakialam sa paggalang sa soberanya ng isang bansa. Umaasta sila na parang mga siga sa pandaigdigang sistema. Napagtanto na ng mundo na hindi ka makikipagkasundo sa mga siga. Gagawin ng mga Amerikano at Israeli ang gusto nila at wala kang magagawa. Kaya't maglagay tayo ng presyon sa mga Iranian dahil ang mga Iranian ay talagang makatuwirang mga tao. Tama. At sa tingin ko, naging lubang hindi patas ito para sa bansa ng Iran. Pero naniniwala ako na dahil sa ganitong dinamika, mas matinding presyon ang nararanasan ng mga Iranian kaysa sa mga Amerikano para makipagkasundo sa politika. Sa tingin ko, nagbago ang takbo ng digmaan dahil sa tigil putukan. Interesante ang punto kasi tinanong din namin si Professor Morandi ng halos kaparehong tanong. At halos pareho rin ang sagot niya. Na dahil sa pressure mula sa mga bansa sa silangan gaya ng China, Hapon, at iba pang kaalyado, ganun. Gusto rin nilang ipakita na handa silang makipag-cooperate, umupo at makipag-usap para dito. Ngayon, talakayin natin ng kaunti ang posibleng opensibang panglupa. Alam mo, gaya ng sinabi mo, limitado lang ito. Magiging limitado lang talaga. Hindi ko akala mong papadala ng daan-daan libong tropang Amerikano ron dahil hindi yun popular sa Amerika. At posibleng magdulot man malaking kapahamakan sa bansa. Ipinapalagay ko na maraming buhay ang mawawala kung talagang gagawin nila yon. Kaya gaano ba ito ka-practical? Gaya ng sabi mo, yung suporta sa mga Kurdo, pagsiklab ng pag-aalsa at ilang airstrikes. Sa tingin mo ba epektibo yon sa susunod na yugto? Sa tingin ko, naniniwala tayong lahat na magkakaroon pa ng mas maraming kaguluhan sa Iran ngayong taon. Kaya ang unang dapat maintindihan ay gusto ng mga Amerikano na labanan ang digmaang ito sa pinakamura at pinakamabilis na paraan. Tama ba? Ganyan talaga ang mentalidad ng mga nasa kapangyarihan sa Washington, D.C. Iniisip nilang kapag napatay ang Ayatollah, tapos na ang digmaan. Kaya ang mga Amerikano ay naghahanap na isang napakadaling solusyon sa problemang kinasasangkutan nila. Tama. Tama. Kaya palagi nilang pipiliin ang madaling paraan. At para kay Donald Trump, ang isang ground invasion ay kailangang mabilis, nakamamatay at epektibo. Siguro iniisip niya, kung magpapadala siya ng special forces para nakawin ang enriched uranium ng mga Iranian, matatapos ang digmaan. Kung magpadala ako ng task force, isang marine expeditionary unit, para sakupin ang Kargil Island, matatapos na ang digmaan. Tama. O baka naman kung, alam mo na, paalisin ko ang IRGC mula sa Strait of Hormuz, matatapos na ang digmaan. Hindi nila iniisip ang tungkol sa 4 na taong paglusob sa lupa na sistematiko, estratehiko, at kayang isakatuparan. Sige, hindi nila iniisip sa ganung paraan. Ang iniisip lang nila ay kung ano ang isang bagay na magagawa ko agad, isang bagsakang atake na magtatapos sa digmaang ito, gaya ng sa Venezuela. Tama. Sige, kaya yon ang unang punto. Tama. Ang pangalawang punto, napipilitan tang gamitin ang puwersang panlupa dahil sa ekonomiya ng digmaan. Ang ibig kong sabihin dyan ay, sinubukan nila ng 1 o 2 buwan ng pambobomba mula sa impapawid. At napakamahal niyan. Tama. Lalo na bilig gumagamit ka ng F-15 fighter plane na halos $70 milyong ang halaga. Tama. Kahit hindi mapabagsak, malaki pa rin ang gasto sa mga bala para pasabugin ang bundok. Pero kung may isa kang mapabagsak, malaking pera na yon. Tama. Tama, kaya pinipilit ka na ekonomiya ng digmaan gumamit ng ground forces kasi. Sabihin ko, mas mura ang tao kaysa sa fighter plane.
Gusto nilang ituloy ang digmaan gamit ang ground forces. Yan ang pangalawang punto. Ang pangatlong punto ay ang doktrina ng digmaan ng Amerika na gumamit ng mga proxy. Kaya ang kailangan nilang gawin ay kumbinsihin ang mga Kurdo, kumbinsihin ang mga Iraqi, kumbinsihin ang mga Saudi na magpadala ng ground forces laban sa mga Iranian. Gusto rin nilang mag-udyok ng etnikong tensyon sa Balochistan na nasa timog silangang bahagi ng Iran katabi ng Pakistan. Sunni ang mga tao roon habang Shia ang gobyerno ng Tehran. Tama ba? Kaya lagi may relihiyosong alitan doon. Maaring gusto rin nilang isama ang Azerbaijan sa hilaga. Tama ba? Kaya palaging proxy ang ginagamit ng mga Amerikano imbes na sariling puwersa. Tama. Kaya magugulat ako kung makakakita ka ng malawakang panlupang pagsalakay ng Amerika sa bansang yon. Tama. Sa tingin ko, pag lumamig ang panahon mga 2 buwan mula ngayon, makikita mo makihalo ang mga special forces sa mga etnikong tribo sa bansa. Makikita mo siguro ang limitadong pag-ataking panlupa sa Iran na layunin targetin ang oil infrastructure, palisin ang IRGC mula sa Strait of Hormuz, at dagdagan ang tensyong etniko sa bansa. Pag-usugsapan natin ng Strait of Hormuz kasi nabanggit mo na nagulat si Donald Trump na naipasara nila ito. Sinabihan siya ng lahat na gagawin nila yon, pero hindi siya nakinig. Oo, kasi magandang pananaw ni Professor Morandi tungkol dyan sa isa sa mga live stream natin. Sabi niya, alam mo, bago ang Pebrero, 28, hindi talaga namin masyadong pinag-isipan yun. Ngayon, pagkatapos ng Pebrero, 28 palagi na naming iisipin na may leverage point tayo. Nakikita rin natin ng Estados Unidos na may pinakamalaka at pinakamakapangyarihang hukbong dagat sa mundo. Epektibong ginamit ng Iran ang speedboat at maliliit na sasakyang pandagat para gawing bihag ang ekonomiya ng mundo sa Strait of Hormuz. Sa tingin mo, kaya bang pigilan ng Estados Unidos ang Iran sa leverage point na yon? Bago magsimula ang digmaan, nagbigay ako ng 2 komento tungkol sa Strait of Hormuz. Una kong komento kung atakihin ng Iran, una nilang gagawin ay isara ang Strait of Hormuz dahil iyon ang pinakamalaking leverage nila laban sa mga Amerikano. Iyon ang unang komento. Ang pangalawang komento ay wala talagang magagawa. Wala talagang magagawa ang mga Amerikano tungkol dito, tama? At alam natin ito dahil sa Operation Prosperity Guardian. Dahil sa nangyayari sa Gaza, isinara ng mga Houthi ang Red Sea sa pandigdigang pagpapadala at sinabi sa mga Israeli, itigil niyo ang genocide sa Gaza o haharangan namin ang pagpapadala sa Red Sea. Kaya bilang tugon, nagpadala ang mga Amerikano ng malaking naval flotilla sa Red Sea na tinawag na Operation Prosperity Guardian. Malaking hakbang ito. Dumating ang mga Amerikano at pinasabog ang maraming bundok. Pero walang natamong pinsala ang mga Houthi. Sa totoo lang, may 2 bagay ang mga Houthi. Meron silang mga speedboat at meron silang mga drone. Pero sa likas na katangian ng asymmetrical warfare, kung ikaw ay determinado, nagkakaisa, at nagsasagawa ng gerilyang pakikidigma, kakaunti lang ang magagawa ng isang imperyo tungkol dito. Dahil sa Operation Prosperity Guardian, nakumbinsi ang mga Iranian na madali nilang maisara ang Strait of Hormuz at wala magagawa ang mga Amerikano. Pinapanood ko sa YouTube ang mga meeting at komperensya ng mga 5-star admiral at general tungkol sa Operation Prosperity Guardian. At sinasabi nila kung gaano sila lubos na nagulat sa pagiging versatile, Ang pagiging flexible, ang katatagan ng mga Houthi. Sinabi rin nila, wala kaming solusyon dito. Hindi namin alam paano ito haharapin. At sabi pa nila, itutuloy lang namin ito, tama ba? Alam naming napapadala kayo ng malalaking barkong pandigma laban sa kalabang nakapwesto at may mga drone. Wala kayong magagawa, hindi nyo sila masasaktan. At hindi nyo rin alam ang susunod na gagawin. Kaya patuloy nyo lang ginagawa ang estratehiyang ito. Kahit alam nyong hindi ito epektibo, tama ba? At ang ipinapakita nito sa akin, at talagang mahalagang maunawaan, ay ang burokrasya ng militar ay napahiwalay na sa realidad mismo. Wala silang pakialam kung manalo man sila sa digmaan. tama ba? Wala naman silang dinaranas na anumang kaihinatnan. Kung ikaw ay Iranian at natalo sa digmaan, mapapalitan ang buong elite. Ang mga anak at apo mo mawawalan ng pagkakataon umangat sa lipunan dito sa bansa. Marami ring mamamatay sa proseso. Tama, di ba? Tingnan mo ang Iraq. Ang digmaang sektaryan ay pumatay ng milyon-milyon. Kaya para sa mga Iranian, ito ay parang laban ng buhay at kamatayan. Tama. Para sa mga Amerikano, ang pinakamasama siguro ay kung natalo ang digmaan pagkalipas ng 10 taon, ipapatawag ng Kongreso ang mga general.
Sisigawan sila ng 2 oras at tapos na. Tama. Hanggang doon lang ang kapalit ng pagkatalo ng Amerika sa digmaan. Sino sa mga Amerikano ang nagdusa dahil sa pagkatalo sa Vietnam? Ibig kong sabihin, dahil sa Afghanistan, dahil sa Iraq. Talo na ng talo ang mga Amerikano sa mga digmaan nitong mga nakaraang dekada at wala namang naging tunay na kapalit. Pero ang military-industrial complex ay lalo lang yumaman at yumaman nitong mga nakaraang dekada. Pumunta ka sa Washington DC, Fairfax County at Alexandria. Sobrang yaman nila, di ba? Kaya parang baluktot na hinihikayat ang Amerika na makipagdigma at ipagpatuloy ang mga digmaan kahit walang malino na paraan para manalo. Tama, nakakatakot din lalo na pag iniisip ang pagka-addict natin sa digmaan dito sa Estados Unidos at ang ginagawa ng mga leader militar at presidente natin. May nabanggit ka rin kanina, di ba? Sabi mo kung lulundag tayo ng 10 taon at lilingon tayo, alam mong matatalo ang Amerika sa digmaang ito. Ibig ko sabihin, sa tingin mo ba, nasa punto na tayo ngayon na nasa landas na tayo kung saan matatalo ang Amerika sa digmaan sa Iran? O natalo na ba sila sa digmaang ito? Kaya tingin ko, hindi na kayang manalo ng Amerika sa digmaang ito. At ang tanong na lang ay kung gaano kalala matatalo ang Amerika sa digmaang ito. Dahil pwedeng mangyari na parang sa Vietnam, na nagpadala ng 250,000 sundalo dahil sa sunk cost fallacy. Tama ba? Sa una, magpapadala ka ng 5,000 sundalo at pagkatapos ay magiging 10,000. At bago mo pa namamalayan, umaabot na ito ng 250,000. Ganon din sa Vietnam na magpadala sila ng mga 2 o 3,000 Marines para sakupin ang isang airbase. Iyon lang ang layunin. Sabi nila, kukunin lang natin ang airbase na ito tapos alis na tayo. Pero pagkatapos ng ilang taon, umaabot na kayo ng 250,000. Tama. Tama. Kaya hanggat makakakalas ang Amerika sa pagkakasangkot nito sa Iran, magiging ayos ang Amerika. Pero kung maipit ito sa isang ground incursion at mahulog sa sunk cost fallacy na pag-iisip at magkaroon ng mission creep, mapipilitan ng Amerika na magpatupad ng sapilitang pagpapatala sa militar. Maaring maggulot ito ng digmaang sibil sa Amerika na hindi nila kayang mapanalo. Ang tanong, gaano mo gustong matalo rito? Lumaktaw tayo sa 2028. Sa tingin mo ba, si Donald Trump pa rin ang magiging presidente ng Estados Unidos? Naniniwala kong siya pa rin ang magiging presidente ng Estados Unidos sa 2028. Pero di ko alam paano niya magagawa yon. Maraming paraan na pwedeng tahakin ni Donald Trump para maging presidente ulit. Una, magdedeklara siya ng digmaan at kukuha ng pag-aproba ng Kongreso. At dito siya maaari niyang gamitin ang Emergency Powers Act. Kaya niyang suspendihin ang konstitusyon at halalan. At napag-usapan na nila ito ni Zelensky, di ba? Hindi ako sigurado kung natatandaan mo. Pero bumisita si Zelensky sa White House mga ilang taon nang nakalipas. Noong unang bahagi ng ikalawang termino ni Trump at nasa White House sila noon. Tinanong ng reporter si Zelensky kung bakit niya sinuspinde ang konstitusyon, kung aalis pa siya sa pwesto at kailan magkakaroon ng halalan. Sagot niya, dahil may digmaan. Kailangan nilang suspendihin ang konstitusyon at hindi pwedeng maghalalan. Ngayon, parang nagulat si Trump. Sandali, pwede niyang gawin yon? At sumagot siya, oo, pwede namin gawin yon. Gusto mo ba yon? Sabi niya, oo, gusto ko nga, sa totoo lang. Tama. Ibig kong sabihin, nasa isip niya talaga yon. Ibig sabihin, parang Kasi si Trump, kahit ano pa ang tingin mo kay Trump, sinasabi niya kung anong nasa isip niya. Hindi siya marunong magkunwari, okay? Hindi niya kaya mag-isip ng iba tapos ibang sasabihin. Sasabihin lang niya kung ano ang iniisip niya. Tama, kaya ako. At kaya isa yan sa mga posibilidad. Pero may isa pang posibilidad na mas malamang. Sa saligang batas, may 22 amyenda na nagbabawal magsilbi ng higit sa 2 termino. Hanggang 10 taon lang pwedeng magsilbi bilang Pangulo ng Estados Unidos. Yan ang ika-22 amyenda. Wala namang sinasabi na hindi ka pwedeng tumakbo bilang vice-presidente sa 2028 at pagkatapos ay magbitiw ang presidente at ikaw ang maging presidente. Yan ay isang butas sa saligang batas. Kaya nakikita ko ang isang sitwasyon kung saan at sa tingin ko, ito ay isang napakaposibleng mangyari. Na si Don Jr. ang anak, ang magiging pangunahing kandidato at ang kanyang ama ang magiging vice-presidente. At sa panig ng mga demokratiko, si Obama ang tumatakbo para sa mga demokratiko. At ito ay magiging parang pinakamalaking laban ng siglo. Obama laban kay Trump sa 2028. Sa tingin ko, posible ito. wow, yun ang magiging pinakamalaking laban ng siglo. Kung titingnan mo lang ang nakaraang 2 taon, nakakagulat talaga ang korupsyon ng pamilya ni Trump, di ba? Maaari mo siyang bayaran ng pera para makuha ang pardon niya. Ginawa ito ng maraming bilyonaryong cryptocurrency. Sinuhula nila ang pamilya ni Trump para mag-invest ng libre sa kanilang kumpanya. Kaya nakakuha sila ng maraming pabor sa politika mula kay Trump.
Pansinin mo, marami dito parang stock market na sugal, di ba? Ang weird na si Trump ang nagdedeklara ng giyera. Pero tumataas ang stock market at presyo ng langis. Tapos papasok pa ang pamilya niya at magsushort, di ba? Tapos si Trump, peace, bababa presyo ng langis. Tapos kikita ulit pamilya niya, di ba? Kaya kung sa 2028 may democratic na administrasyon, ang una nilang gagawin ay habulin ang pamilya ni Trump at imbestigahan sila ng todo. Yun lang ang gagawin nila. At yun lang din ang gusto ng mga botante nila. Kaya si Trump, parang nagukay na lang siya ng butas para sa sarili niya. At kung sakaling umalis siya sa pwesto, alam niyang tapos na siya dahil ito mismo ang nangyari nung umalis siya noong 2020. 2021. Nilusob siya ng mga demokratiko. Sinubukan nilang ipabangkarote siya. Hinangkan nilang alisin siya sa balota at nilusob ang bahay niya sa Mar-a-Lago. Alam na nila kung ano mismo ang mangyayari. Kung nandito tayo sa Beijing, 1 taon mula ngayon, ano sa tingin mo ang pag-uusapan natin tungkol sa digmaan sa Iran? Sa tingin mo, anong mangyari sa susunod kung makakapagbigay ka ng prediksyon sa susunod na 12 buwan? Oo. Sa tingin ko, 1 taon mula ngayon, lalala pa ang pandaigdigang ekonomiya. Kaya imbes na pag-usapan ang digmaan sa Iran, baka ang pag-uusapan natin ay ang pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya. Kaya maraming mga pangyayari na nagpapahiwatig na ang pandaigdigang ekonomiya ay papunta na sa pagbagsak. Sinusubaybayan ko nitong mga araw ang ginawa ng mga Hapones. Kinansela nila ang yen, carry trade. Hindi ako sigurado kung pamilyar ka doon. Sa yen carry trade, dahil sa deflation sa ekonomiya ng Hapon, nag-iimprenta ang Bangko ng Japan ng mas maraming pera para tumaas ang likwididad. Kaya nagpapautang sila ng pera sa mga korporasyon at bangko sa Hapon ng walang interes. Tama, dahil kumpanya lang sila na habol ay kita, kinukuha nila ang pera at bumibili ng US Treasuries na may 5% interes. Tama? At ito ang tinatawag na yen carry trade. At kung iisipin mo, ito ay napakalaking likwididad mula Hapon papuntang Estados Unidos. Sa totoo lang, sinasubsidyuhan ng Japan ang ekonomiya ng Amerika. At ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malalaking pagtaas sa stock market at malalaking pagtaas sa ekonomiya ng Amerika. Dahil sa digmaan sa Iran at pangkalahatang problemang pang-ekonomiya sa Hapon, malaki ang pressure sa Japanese yen. Ang solusyon para mabawasan ang pressure ay itaas ng Bank of Japan ang interest rates. Pero kapag tinaasan mo ang interest rates, mapipilitan ng mga kapital na bumalik mula Estados Unidos pabalik sa Hapon. Sa madaling salita, kinansela mo ang yen carry trade. Tama. Pagkatapos niyan sa kalaunan, magkakaproblema ang ekonomiya ng Hapon at pati ang ekonomiya ng Amerika, puputok din ang bula. Tama ba? Sa ngayon, may 2 malaking bula sa ekonomiya ng Amerika. Ang pribadong credit bubble at AI bubble na magkaugnay. At kaya ang AI bubble, ito ay lubos na sinusuportahan ng likwididad mula sa ibang bansa, pangunahing mula sa Hapon, mula sa GCC. Alam natin na matindi ang presyon sa GCC dahil sa digmaan at hindi na sila nakakapag-export ng langis. Nasa matinding presyon din ang Hapon dahil kinukuha nila ang langis at ginagawang produktong ini-export sa mundo. Tama. Kaya ngayon, ang pandaigdigang ekonomiya ay lubhang stressed. Kaya maraming makapangyarihang institusyon tulad ng Bank of International Settlements ang nagsasabing malapit ng pumutok ang AI bubble, na ibig sabihin, mag-e-engineer sila ng krisis pinansyal sa Amerika. Tama ba? Malapit na nilang pumutukin ang bubble at mawawala ang atensyon ng tao sa digmaan sa Iran. Mapupunta ito sa pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya. Yan ang magiging usapan sa loob ng 1 taon. Malawakang kawalan ng trabaho at pagbagsak ng stock market sa mundo. Malulugi ang ilang kumpanya, tataas ang pamasahe sa eroplano, at magkakaroon ng energy lockdown sa mundo. Sa tingin ko, ito ang malaking balita sa 2027. Well, Professor, talagang napaka-interesante ng pag-uusap na ito. Gusto ko lang muli magpasalamat sa pag-imbita mo sa akin sa iyong tahanan. At maraming salamat din sa oras na ibinigay mo sa akin ngayon. Hindi. Laging masaya at marami akong natututuhan sa iyo, pati na rin ang ating mga bisita. Ilalagay namin ang lahat ng social media link ni Professor John. Para masundan ninyo siya, mag-iwan ng komento at ipaalam ang opinyon. Inaasahan namin kayong makita sa susunod na panayam.